they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun yun. Ito ang matinding pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon ng mga Duterte supporter sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng umano'y pakikipag-ugnayan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Antonio Trillanes IV sa International Criminal Court o ICC. Muling binalikan ni VP Sara ang panahong sumulat siya kay Pangulong Marcos upang itanong kung bakit nagpapatuloy ang investigasyon ng ICC sa Pilipinas. Ayon kay VP Sara, tumugon ng Pangulo na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC dahil paglabag umano ito sa soberanya ng bansa. Gayunman, iginiit ni VP Sara na taliwas umano rito ang aktwal na nangyari. But did he follow through on what he said? He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing other negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter. He was allowing the investigation to happen, supported by the House of Representatives and Antonio Trillanes. Binanggit din ng bise ang umano'y korupsyon sa isinasagawang investigasyon ng ICC. Ayon sa kanya, may mga affidavit umano mula sa mga dating sundalo at empleyado ni dating Congressman Zaldico na nagsasaad ng umano'y pagpapalit ng pera mula piso tungo sa dolyar upang maipadala sa mga investigador ng ICC. Former soldiers, former employees of Congressman Zaldico already executed affidavits saying that they were told to exchange pesos to dollars because this will be delivered to the ICC investigators through Trillanes. And this is not hearsay because the person who did the delivery, who received the instructions, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. Iginit pa ng bise na politika umano at hindi hustisya ang nasa likod ng mga hakbang ng ICC. Bakit ko nasabi na tuta ni Marcos? Wala na tayong pera. Kasi sumusunod sino yun? Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan. Pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod Grabe. kay Marcos at kay Trillanes. And so, this is not about justice. This is about politics in the Philippines. Ayon pa kay VP Sara, matapos si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maaari umanong isunod ng ICC ang ilan pa nitong mga kalyado. Who's next? Bato. Next. Marcoleta. Next. Bong Revilla. Harry Roque. Bong Revilla, Jingoy Estrada, Mike Defensor. Yes. You see the pattern? Yes. So this is all about politics. Marcos supporting ICC, ICC supporting. They are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct. Yun yun. Agree.
Ito ang matinding pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon ng mga Duterte supporter sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng umano'y pakikipag-ugnayan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Antonio Trillanes IV sa International Criminal Court o ICC. Muling binalikan ni VP Sara ang panahong sumulat siya kay Pangulong Marcos upang itanong kung bakit nagpapatuloy ang investigasyon ng ICC sa Pilipinas. Ayon kay VP Sara, tumugon ng Pangulo na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC dahil paglabag umano ito sa soberanya ng bansa. Gayunman, iginiit ni VP Sara na taliwas umano rito ang aktwal na nangyari. But did he follow through on what he said? Pwede maglagpas. Hindi na pwede maglagpas. He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing other negotiations. Still na lang sa inyong place. He was doing exactly the opposite of his letter. He was allowing the investigation to happen, supported by the House of Representatives and Antonio Trillanes. Binanggit din ng bise ang umano'y korupsyon sa isinasagawang investigasyon ng ICC. Ayon sa kanya, may mga affidavit umano mula sa mga dating sundalo at empleyado ni dating Congressman Zaldico na nagsasaad ng umano'y pagpapalit ng pera mula piso tungo sa dolyar upang maipadala sa mga investigador ng ICC. Former soldiers, former employees of Congressman Zaldico already executed affidavits saying that they were told to exchange pesos to dollars because this will be delivered to the ICC investigators through Trillanes. And this is not hearsay because the person who did the delivery, who received the instructions, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. Iginit pa ng bise na politika umano at hindi hustisya ang nasa likod ng mga hakbang ng ICC. Bakit ko nasabi? Natuta ni Marcos. Wala na tayong pera. Kasi sumusunod sino yun? Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan. Pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod Yes. Grabe. kay Marcos at kay Trillanes. Grabe. And so, Namigay sa kalungon si Trillanes. this is not about justice. Justice. This is about politics in the Philippines. Ayon pa kay VP Sara, matapos si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maaari umanong isunod ng ICC ang ilan pa nitong mga kalyado. Who's next? Bato. Marco. Next. Marcoleta. Next. Bong Revilla. Oh, Harry Roque. Bong Revilla, Jingoy Estrada, Mike Defensor. Yes. You see the pattern? Yes. So this is all about Politics. politics. Marcos supporting ICC, ICC supporting